Muli po ay isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ito po ang kapatid nyo sa Panginoon, Pastora Rose. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos sa aklat ng Mateo chapter 25, verse 1 hanggang 13. Basahin po natin. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis at bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na, may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin natin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo na alam ang araw o ang oras man." Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat na sa araw na ito, lagi mo kaming iniingatan. Pinapatnubayan mo kami sa lahat ng aming mga lakad. Ikaw din ang Diyos na nagbibigay sa amin ng karunungan. Salamat sa walang hanggang pag-ibig na ibinibigay mo sa amin. Maraming pong salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ito pong talinhagang ito po ay patungkol sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa araw ng paghuhukom. Dito ang lalaking ikakasal ay walang iba kundi si Kristo at ang 10 dalaga ay ang iglesyang naghihintay sa pagdating ni Kristo. Noong panahon ni Jesus, kaugalian sa kasalang Hudyo na sunduin ng lalaking ikakasal ang kasintahang babae sa bahay nito. At sa okasyong iyon, mayroong handaan at kasiyahan. Sasalubungin ang lalaki ng mga abay ng kasintahang babae. Kapag dumating siya ng gabi, mangangailangan ng ilaw ang mga abay. Dito po sa ating talata na ating pong nabasa, meron pong 2 klase ng tao sa iglesia. Isang matalino at isang mangmang. Amen. Sabi nga po sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 24, ito pong matalino na tao ay nagbabasa ng salita ng Diyos at ito po ay kanyang pinapractice at ipinapamuhay. Amen po. Sabi po dito sa salita ng Diyos sa aklat ng Mateo chapter 7, 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ang malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo sa kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Dito po makikita natin na walang langis ang ilaw ng mga mangmang. Ibig sabihin, wala silang Espiritu Santo, hindi sila handang sumalubong kay Kristo. Hindi nila tunay na kilala ang Panginoong Hesus. Hindi pa sila ipinapanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Sa aklat ng John chapter 3 verse 5, sila yung mga tinatawag na huwad na Kristiyano.
Amen po. At sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo, magsisindi ang ating ilaw sa pamamagitan lamang ng langis ng Espiritu Santo. Tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan. Sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 14. Dito po sa talatang ito, nang dumating ang lalaking ikakasal, natuklasan po ng mga mangmang na dalaga na walang langis ang kanila pong ilaw, kaya't nakiusap sila sa 5 matatalinong bahaginan sila ng kaunting langis. Ngunit hindi binigyan ng matalino ang mga mangmang na dalaga. Dito po ay may espiritual na aral tayong mapupulot, no? Ang Espiritu Santo ay diretsyong nagmumula sa Diyos. Gayun din ang biyaya ng kaligtasan. Hindi natin ito mahihiram sa iba. Bawat isa sa atin ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo sa araw na iyon. Hindi na tayo makakahingi ng tulong mula sa ating mga kaibigan. Huli na upang humanap ng langis para sa ating ilaw. Amen? Ang 5 mangmang na dalaga ay nagpunta sa tindahan para bumili ng langis. Marahil wala nang bukas na tindahan noong oras na yon, sapagkat hating gabi na. Nang makaalis sila, sakalang dumating ang kasintahang lalaki. Kasama niyang pumasok sa bahay ang 5 matatalinong dalaga at isinara ang pinto. Dito po makikita natin na pinalampas ng 5 mangmang na dalaga ang pagkakataon na hindi sila naghanda. Hindi nila kilala si Kristo. Amen po? May panahon noon na kung kumatok sila, pinagbubuksan sana sila, sabi sa Mateo 7 verse 7. Ngunit ngayon, tuluyan silang nawalan ng pagkakataon. Kaya, kailangang magbantay tayo. Ano po? Sabi sa Mateo 24:42 hanggang 44. Tiyakin natin na laging may langis ang ating ilaw. Amen. Tiyakin natin na kilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Tiyakin natin na tayo ay nakahanda na sumalubong sa kanyang pagdating. Paano ba dapat maghanda ang mga Kristiyano sa pagdating ng lalaking ikakasal? Hindi lamang manatiling pribado ang ating pagkakristyano, dapat na nahahayag ito sa mabubuting gawa. Anong mabubuting gawa ba ang tinutukoy dito ni Jesus? Sabi nga sa aklat ng Mateo chapter 25, verse 35 and 36 hanggang 36. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sa pagitan ng panahon ng kamatayan, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit ng Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik, ito ay isang paghahandang aktibo na ipinapahayag sa paggawa ng mabuti. Amen? Hindi tayo iniligtas upang maging tagapaghintay na lamang ng pagkilos ng Diyos sa ating kapaligiran o kaya ay ng pagdating ng Panginoong Hesus. Tayo ay tinawag upang manguna sa tunay na pagbabago ng ating lipunan, ng ating daigdig mula sa kadiliman patungong kaliwanagan. Ito ay mangyayari kung ang bawat Kristiyano ay magsisilbing isang maningning na halimbawa ng buhay ni Jesus nang siya ay narito pa sa lupa. Sabi nga po sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 4, ang matatalino na may nagbaon ng langis at bukod pa sa kanilang mga ilawan. Ito po yung panahon ng paghahanda. Amen. Dito naman po sa aklat ng Roma chapter 1 verse 21, sa halip nagbaka-baka o naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Amen. Ito po yung hangal na pag-iisip, ano? Hangal ang pag-iisip ng isang tao kung sinasabi niyang kilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman pinaparangalan ng Diyos sa kanyang buhay. Meron pong mga tinatawag na great pretenders o mga taong nagkukunwari. Tulad po ng mga Kristiyanong kunwari ay kilala daw nila ang Diyos pero wala namang personal na karanasan at relasyon sa Kanya. Meron ding tila sabi nga ang pagkakaroon ng Diyos ay para lang masabing sila'y mabuting tao, ngunit hindi naman talaga nakikita sa kanilang pamumuhay. Hangal ang pag-iisip ng isang tao kung ang Diyos ay isa lamang haka-haka sa kanilang buhay, sa kanyang buhay. Ito pong haka-haka ay gawa-gawa lamang ng malikot na pag-iisip. Ang ikumpara ang Diyos bilang isang nilika lamang at isang pang-iinsulto sa kalikasan ng Diyos, hindi maaaring ikumpara
ang manlilikha, nakapantay lamang ng kanyang nilikha. Hangal ang pag-iisip ng isang tao kung nag-iisip siya ng walang kabuluhan tungkol sa Diyos. Ang Biblia ay naisulat upang ihayag ang mga makabuluhang salita ng Diyos. Ang mga natala sa Biblia, ang karanasan ng mga tao tungkol sa Diyos, maging ang mga isinaysay tungkol sa sinabi ng Diyos. Lahat ng ito ay may kabuluhan, ngunit may mga hangal na nagpapanggap na sila ay matatalino at reliyoso. Kaya kung ano-ano at saan-saan ikinakabit ang pangalan ng Diyos. Hangal ang pag-iisip ng isang tao kung hinuhulma niya ang Diyos batay sa kanyang pangangailangan. Meron pong mga taong kailangan lang ang Diyos upang tugunan ang kanilang pangangailangan at hindi upang sambahin at parangalan ang kanyang pangangailangan at hindi upang sambahin at parangalan. Amen po. Hangal ang isang taong inihuhulma ang Diyos ayon sa gusto niya at hindi sang-ayon sa kung sino ang Diyos sa kanyang kalikasan. Amen. Ano po ba yung ipinapaalaala sa atin ng talatang ito? Dapat po tayo na laging handa, amen? Ang pagdating po ng Panginoon ay kagaya po ng isang magnanakaw. Hindi po natin alam kung kailan po darating ito. Amen? Ang napakabuti po nating gawin habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kagaya nga po ng pinag-aralan natin. Amen? Gumawa po tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Amen. Sapagkat ito po, ang paggawa po natin ng mabuti sa ating kapwa, ito po ay paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Amen. Sa oras po ng pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay kagaya nga po ng limang matatalinong dalaga, sila ay nakasama doon po sa piging at kasal ng kanila pong ng lalaking ikakasal, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Nawa po ay napagpala tayo ng salita ng Diyos at sa oras na ito, huwag po natin kalimutan ang mga aral na ating pong pinag-aaralan sa salita ng Diyos. Dapat po nating paniwalaan ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay tunay at totoo. Amen? Maraming pong salamat. Huwag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Ito po ay i-share natin din sa iba. Ang kaburihan at ang kabutihan, ang karangalan ay sa Panginoon natin. Nararapat na ibigay. Salamat po in Jesus' name. Amen.